Kamusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Isang masaya po at masiglang pagbati ang ipinaabot namin sa lahat po ng naabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang tamang daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay muli po nating makakasama si kapatid na Rene Panuncillo. Kapatid na Rene? Kapatid na Michael, patuloy po kaming nag-aanyaya sa lahat na samahan po kami sa gagawin naming pagtalakay. Medyo mahaba bati nyo, kapatid na Rene. Hindi po katulad ng kapatid na Ramil. Mga kapatid at mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa isa pang gawaing pangrelihiyon ng iglesyang kinagisnan po ng nakararami sa atin, ang Iglesia Katolika Romana. Ito po ay ukol sa isinasagawa nilang pagpuprosesyon na sa panahon po ng kanilang tinatawag na piyesta o kapistahan. At ayon po sa mga depensor Katoliko, lalong-lalo na po sina Attorney Mars at si Father Abe ng Simbahang Katoliko, meron daw po silang pinagbabatayan na talata mula sa Biblia sa kanilang isinasagawa. At paano raw po ito isinasagawa, yung kanilang pagpuprosesyon, kapatid na Rene? Mamaya, isusuriin natin, kapatid na Michael. Ang ipinoprosesyon po nila ay mga larawan o ribulto, at ang mga ito po ang pinapasan nila sa balikat o kaya isinasakay sa mga karo o sasakyan. Panoorin po natin. Kapatid na Michael, mga ribulto ng mga tao ang ipinoprosesyon nila. Maraming ribulto ang ipinoprosesyon. Ang mga yon ang kanilang pinararangalan. Teka po muna, kapatid na Rene. Baka naman po isipin ng ating mga neutral na mga sumusubaybay. Baka naman daw po merong batayan mula sa talata ng Biblia ang isinasagawa ng Iglesia Katolika na pagpuprosesyon. Kaya, hindi dapat itong punahin sapagkat nakabatay naman sa Biblia. Dali kasing sabihin, yan ay may batayan sa Biblia. Pero dapat suriin kung tama kaya kanilang pagkaunawa sa sinasabing batayan. At ito po ang ating makikitang pinagbabatayan di umano ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Katolika. Meron ba naman tayong pinagbabatayan? Ay syempre po, Brother Mars, ay meron po tayong basihan sa bagay na yan. Psalm 118 verse 26 to 27. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. So ayan, house of the Lord na naman. Coming in the name of the Lord. Verse 27, the Lord is God, and He has made His light shine upon us. With bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ayan po makikita natin, meron daw mga tangkay na mga sanga, at sila ay sumasali sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession, hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinuprosesyon natin ang palaspas, napapasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. Ang ipinabasa po dyan, Mars, kapatid na Rene, nung pare na si Father Abe, yung nasa awit 118, 26 hanggang 27, at pagkatapos pong basahin, ano po ang reaksyon ni Father Abe ng Iglesia Katolika? Ang sabi ng kasama ay, ayan po makikita natin, meron daw mga tangkay na mga sanga, at sila ay sumasali sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession, hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinuprosesyon natin ang palaspas, napapasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. may binanggit kasi doon, festal procession. Kaya para sa kanila, may batayan sila sa Biblia tungkol sa ginagawa nilang pagpoprosesyon ng mga santo at santo nila. Opo, tungkol po sa terminong festal procession, ang kahulugan po niyan sa talatinigan ay yung festal
relating to a feast or festival, festive. At yun pong procession, gaya po ng alam ninyo, yan po ay it is a line of people who are all walking or traveling in the same direction, especially in a formal way as part of a religious ceremony. Yan po ang batayan, kapatid na Rene, at ang pinagbabatayan nga nila, yung nasa awit po, 118:26 hanggang 27. Ano po ang masasabi natin doon? Dapat sana, kapatid na Michael, nagpakita sila ng sitas na nagsasaad na ipinoprosesyon ang mga ribulto. Ang ginawa nila, naghanap sila ng salin ng Biblia na may banggit na festal procession. Tulad nito, ang New International Version, meron din yan sa ibang salin. Pero sa ibang salin naman, halimbawa sa King James Version, ay walang ganong banggit tungkol sa prosesyon. Ang nakasaad lang po ay ganito: Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Sa dating salim po naman, sa Tagalog, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa makatwid bagay, sa mga tila sungay ng dambana. Wala doon yung prosesyon. Opo, pero mahalaga na liwanagin po muna natin sa ating mga televiewers kung ang pagbabatayan po ay ang salin na may banggit na festal procession ng bayang Israel noon. Hindi kaya ito nagpapatunay na wasto ang ginagawang pagpuprosesyon po ng mga Katoliko o ng Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa kanilang isinasagawang kapistahan? Napakalaki ng pagkakaiba, kapatid na Michael. Sapagkat sa Iglesia Katolika po, sa atin nga pong napanood, ang ipinrosesyon nila mga rebulto ng mga tao. At ang mga ito, ang kanilang pinararangalan. Hindi po ganyan ang ginawa ng bayang Israel sa mga talatang ating binasa. At ang totoo sa panahon ng bayang Israel, kabawal-bawalan po gumawa sila ng rebulto at paglingkuran ng mga ito. Anong talata po ang ating pinagbabatayan? Sapagkat talata po ng Biblia ang kanilang pinagbatayan, pero mali ang kanilang pagkakagamit ng talata. Huwag sanang isipin ng ating mga taga-subaybay na magkakakontra ang talata ng Biblia. Hindi po magkakakontra. Kaya lang nagkaroon ng salungatan dahil sa maling pakahulugan ng iba sa nakasulat sa talata. Doon sa kanilang pinagbabatayan, wala pong mababasa ron na ang ipinagprosesyon ay mga ribulto o mga larawan. Dahil kabawal-bawalan nga po noon pa, halimbawa dito sa Exodo 23 hanggang 5, at ang babasahin natin ay magandang balita Biblia pa man din. Salin po ito ng mga Katoliko at Protestante at may lagda ng otoridad ng Iglesia Katolika. May nihil obstat, may imprimatur. Ipakita po natin para makunan ng close-up ng ating medyo nakababatang direktor. Ang nakasaad po ay ganito: Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang yan. Sapagat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan kong lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin lahi. Ang pagbabawal na ito ng Panginoon Diyos ay tahasang nilalabag, kapatid na Michael, ng Iglesia Katolika sa kanilang pagpoprosesyon ng mga larawan o ribulto ng kanilang kinikilalang mga patron. Teka po muna, agapan lang natin yung maaaring isipin ng ating mga sumusubaybay. Kapatid na rin masama ho bang magkaroon ng tinatawag na, sabihin nating, prosesyon? Kasi pag sinabing prosesyon, Linya ng mga tao. Na isang direksyon. Opo, masama ho ba yun? Gaano karaming taong naglalakad ng isang direksyon. Opo. Pero ang masama, yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagpoprosesyon na may daladalang mga larawan o ribulto na kabawal-bawalan pa man din ng Diyos batay sa binasa natin sa Biblia. Kaya yun hong talatang pinagbabatayan nila na nasa awit
mali po ang kanilang pagkakagamit at pagkaunawa sa nasabing talata ng Biblia. At bukod yan, ano pa po ang talatang pinagbabatayan ni na Mars, si Attorney Marwil at ni Father Abe ng Simbahang Katoliko, para po patunayan nila na yung kanilang isinasagawang pagpuprosesyon ay nakabatay daw po o nakasalig sa Biblia. Nagbabatayan din lang, kapatid na Michael, ang awit 42:4. Doon di sa New International Version. At ang awit 32:11. Narito po, panoorin natin. At nais kong basahin muli ito pong Psalm chapter 42 verse 4. Ngayon po ay sasali ng New International Version. Ganito po yung pagkakasaad. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go with the multitude, leading the procession to the house of God, with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Yan na naman, May multitude, sigawan. napakadami. At may sigawan. Leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Kaya naman sumisigaw tayo ng Pit Señor, Viva la Virgen! Viva la Virgen, Viva Padre Nuestro Nazareno. Yan po naman ay meron pa pong isang patunay sa banal na kasulatan. Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw, lalo na sa panahon ng prosesyon, sapagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. Ang narinig po natin ay usapan, kapatid na Rene, nung dalawang Catholic defenders. Si Attorney Marwil at saka po yung Father Abe ng Simbahang Katoliko. Ang isa pa pong talata ng Biblia na ginamit naman ni Mr. Abe, yun yung paring Katoliko, to justify yung kanilang isinasagawang prosesyon ng Iglesia Katolika, yun yung nakapaloob sa awit 42:4, kapatid na Rene. Para palitawing, gumagamit sila ng talata. At nakabatay sa Biblia, yun pong kanilang isinasagawa. Tumbas biblical, ha? Pero mga mahal naming taga-subaybay, hindi dahil po gumagamit sila ng talata ng Biblia, dapat ng paniwalang biblical nga ang gawain nila. Sapagkat kung naalala po ninyo, si Satanas man, na numero 1 mandaraya, ay nang tuksuhin po niya ang Panginoon Kristo, gumamit ng nakasulat eh. Pero teka muna, wala tayong sinasabing si Attorney Mars at saka si Father Abe ay si Satanas. Wala tayong sinabing gano'n. Kundi sinabi lang natin, si Satanas po, na number 1 mandaraya, gumagamit din ng talata. At ginamitan ng Panginoong Kristo pa man din. Ngunit, ang kapansin-pansin, may dagdag na. Katulad din naman itong napanood natin. Kaya naman sumisigaw tayo ng Pit Señor, Viva la Virgen! Viva la Virgen, Viva Padre Nuestro Nazareno. Walang ganong pahayag ang bayang Israel, kapatid na Michael. Kaya ang pahayag po mismo kanina ni Attorney Mars, Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw, lalo na sa panahon ng prosesyon, sapagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. teka, sa lalo po ikaliliwanag, nabanggit nyo kanina, ano ba ibig sabihin po nung tinatawag na Puet Señor? Hindi puwet, kundi Pit Señor. Sorry po, Pit Señor. Dito kasi sa terminong ito, kalam ko karaniwang ginagamit ito sa mga lugar ng mga Cebuano, Opo. Bisaya. Pagka ating inalam, ano kahulugan nun, ang katumbas nun ay pakiusap, pagsusumamo sa isang ribulto, halimbawa ng Santo Niño. Kaya nga sa isang artikulo ng Catholic Filipino-Australian Gold Coast, ay may ganitong pahayag Now the word pit in Pit Señor is a shortcut of the word sangpit, which means to plea or pleading or calling the Santo Niño to grant our prayer o prayer request. Ang katumbas nun, isang shortcut ng salitang sangpit. Sangpit, yun ang buong termino pag alam ko dito sa kanilang binanggit na paliwanag. Opo. Pinaiksi, Pit Señor. Kaya Makatwid, humihingi o nakikiusap sa tinatawagan nilang patron. Pero bate po sa talata ng Bibliang kababasa nyo lang, kapatid na rin tama po ba na humingi ng tulong,
mamintuho, manalangin sa harap ng larawan o ribulto o kaya ng sino mang patron. Kabawal-bawalan nga, gumawa ng larawan eh. Hindi lalo na pagka gumawa, doon na nalangin ng tao. Kaya nga, makikitang isinasayaw, itinataas ng mga Katoliko sa kanilang prosesyon ang imahen o rebulto ng tinatawag nilang Santo Niño. Maging ang mga iba pang patron, kapatid na Michael, ng Iglesia Katolika, ipinoprosesyon, pinapasan nila yon. Ang iba, inilululan sa karo o kaya sa sasakyan. Total, nabanggit niyo po, inilululan sa mga karo, sa sasakyan. Bakit po ganun? May binabanggit po ba ang Biblia sa gayong mga imahen o mga larawan at nakabatay po ba sa aral ng Diyos ang pagsasagawa ng prosesyon na kung saan ay pinapasan yung mga imahen, isinasakay doon sa mga karwahe, o di ba, minsan doon sa mga jeep at iba't iba pa. Sa Biblia, ganitong ating mababasa. Sa Isaiah 46, 6 hanggang 7, binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupa sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalanginan man ito'y hindi makasasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Ganito pong ating nasasaksiyan sa mga prosesyon ng mga larawan o ribulto ng mga patron ng mga Katoliko. Mula simbahan, inilalabas ang mga ito. Pinapasan. Ang iba, isinasakay sa karo o kaya sa ibang mga sasakyan. Pagkatapos, ibabalik din sa simbahan. At doon nananatili. At ang ginagawa ng mga tao ron, gaya ng binasa natin sa Biblia, dinadalanginan ng mga ito, ngunit hindi naman makasasagot, ni hindi nga makatutulong sa panahon ng bagabag. Teka po muna. Ang binanggit po sa talatang binasa ninyo, yung terminong Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan. Liwanagin po natin sa kanila, bakit ang tawag ng Biblia sa gayon ay Diyos-Diyusan? Maging sa terminal, kapatid na Michael, madali nang maunawa ng ating mga taga-subaybay. Diyos-Diyusan. Hindi tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos, hindi siya Diyos-Diyusan. May paliwanag po ang Biblia ukol dyan. Sa awit, 115, 4 hanggang 7. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nangakalalakad ni nangagsasalita man sila sa kanilang alangala. Mga kaibigan naming mga nagsusuri, lalong mga Katoliko, hindi po ba ganito nga ang mga larawan ng mga patron sa Iglesia Katolika? Mga larawang gawa lang po ng tao. Doon sa binasa nga natin, ginto pa. Ang sa kanila, karaniwan, kahoy o kaya simento. Ang tawag po dyan ay Diyos-Diyusan, dini-Diyos. Sinasamba po ng tao, gayong hindi naman tunay na Diyos. Ang sabi nga po sa ating binasa, kung napansin ninyo, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Ang tunay na Diyos po hindi ginagawa. Ang tunay na Diyos, manlala lang. Ito, ginawa lang ng tao. Bagamat may mga bibig, pero hindi naman nakapagsasalita. May mga mata, hindi naman nakakakita. May mga tainga, hindi naman nakaririnig. May mga ilong, hindi naman nakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakatatangan at may mga paanga, hindi naman nakalalakad. Kaya yung mga yan, kung ipakilala po ng Biblia, ay Diyos-Diyusan. Sapagkat hindi po sila tunay na Diyos. Teka, naalala ko lang po, meron hubang mga ngaral na kung magpakilala, Diyos din daw siya. Kaya siya kahanay doon sa sinasabing Diyos-Diyusan sapagkat hindi naman tunay na Diyos. Lalo ngayon, dumarami, kapatid na Michael. Nadadagdagan. Dati yung isang mga ngaral. Siguro iparinig po muna natin si Mr. Eliseo Soriano. Dahil kasama raw niya ay Diyos, ano na rin daw po siya? Diyos na rin siya. Ito, pakinggan po natin.
Ano pa't masasabi Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ano yun? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? O, kita nyo? Ang Panginoon ang katulong ko. Ba't ako matatakot? Ano magagawa sa akin ng tao? Eh, tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Ang Panginoon ang katulong ko. Ba't ako matatakot? Ano magagawa sa akin ng tao? Eh, tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Yan po ang kanyang logic, kapatid na Rene. Dahil sa kasama raw niya ay Diyos, Diyos na rin siya. Eh napakamaling logic po nun. Halimbawa, kapatid na Rene, siya halimbawa, hindi natin sinasabing tuwirang ganun. No? Siya halimbawa, may kasamang kabayo. Kabayo na rin ba siya? Kung yun ang logic na sinasabi niya, ganun nga mangyayari. Eh, hindi natin sinasabi si Soriano, mukhang kabayo. Pamimersonal po yun eh. Wala tayong sinasabing ganon. Isa pa, meron pa hubang mga ngaral na kung magpakilala rin, bukod kay Soriano ay kinukuha yung pwesto ng Panginoon Diyos. Eh, ang Diyos po, Ama ng kaluluwa. Sa Diyos po ang lahat ng kaluluwa. Pero sinong nagpakilala, kanya raw po lahat ng kaluluwa sa daigdig. Nangangaral din, puno ng relihiyon. Taga Davao. Ano po pangalan? Mr. Kibuloy, pangalan na. Siguro, pakinggan po natin sa panorin. Katiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Habang pinanonood ko po itong si Mr. Apollo Kibuloy, kapatid na rin naalala ko bigla si kapatid na Ramil. Bakit naman? Hindi dahil kasi may hawig sila sa pagsasalita kasi dahil sa pareho po silang Bisaya, pero hindi naman silang magkabuka, di po ba kapatid na rin Teka muna, ang sabi niya, kanya raw lahat ng kaluluwa. Pero sa Biblia po, tama ba na sabihin ng Mr. Apollo Kibuloy na sa kanya na ang kaluluwa ng tao? Labag na labag yun Sa aral ng Biblia, ang Diyos mismo ang tumututol doon sa sinasabi niyang yun. Dito po sa Ezekiel, ang babasahin natin, 18, 3 at 4. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang Diyos ang may sabi mismo nito. Ang sabi niya, lahat ng kaluluwa ay akin. Hindi kay Mr. Kibuloy. Siya mismo, pagmamay-ari ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kaya nga papanagutin din siya sa araw ng paghukom. Kaya dahil sa nagpapakilalang kanya raw ang kaluluwa, dito kay Mr. Kibuloy, sa makatid lumilitaw na inaangkin niya yung pagiging tunay na Diyos, kapatid na rin Kung yun lang Diyos-Diyusan, ayaw ng Diyos magkaroon ng ganyang Diyos-Diyusan Opo. Di lalo na ayaw ng Diyos magkaroon ng iba pang tunay na Diyos maliban sa Kanya. Isa lang ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Kaya sana sa lahat po ng aming mga kaibigan, Katoliko man kayo o hindi, kilalanin natin, hindi yung Diyos-Diyusan na sinasamba't pinaglilingkuran, kundi ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama, batay po sa Juan 17:1 at 3 na ipinakilala po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung meron tayong mga kababayang Katoliko na sumusubaybay po sa atin, kapatid na rin na nagkataong nakapanood, nakapakinig dito sa ating programa, ano po ba ang nais ng Panginoon Diyos sa mga nahulog sa maling paraan ng pagsamba sa Kanya sapagkat ang sinamba, Diyos-Diyusan? May ganitong pahayag. Nakasulat po ito sa 2 Korinto 6:16 hanggang 18. At
anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa aking kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito ipinaunawa ng mga apostol, kapatid na Michael, na hindi maaring magkaisa o magsama ang templo ng Diyos at ang mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, ang panawagan ng Diyos dito sa ating binasa, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Gaano kahalaga pong pagsunod sa panawagang ito? Siya rin ang may sabi, ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sana ganito rin ang gawin ng mga nagsusuri, kapatid na Michael, na hanggang ngayon ay nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Iwan ang gayong maling paraan ng paglilingkod. Opo, at ginagamit po natin ang palatuntunan ito para makatulong kami sa inyo, mga kababayan namin, para maunawaan po ninyo kung paano ang wastong paraan ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, upang sa gayon tayo po makarating na magkakasama sa wastong paraan ng paglilingkod sa Diyos, at higit sa lahat, makarating tayo sa pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa mga nagtatanong po sa amin na tumatawag, bilang pagwawakas, ang masasabi po namin, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, at doon po ay may makakausap kayo na mga manggagawang mangangaral o kaya mga ministro at mga kapatid namin sa iglesia para kayo paglingkuran at ibahagi sa inyo ang katotohanang aral ng Biblia na amin pong itinataguyod. Sana po, ibiyaya ng Diyos lagi na ang kapayapaan sa ating buong sambahayan. Tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Namamalagi ang ganitong palatuntunan ng iyong banal na iglesia na ginagamit mo pong mabisang kasangkapan upang maraming tao ang makaunawa ng iyong mga katotohanan. Sana ang maramdaman ng aming mga panauhin, mga sumusubaybay sa ganitong pagkakataon, ay ang aming pag-ibig at pagmamalasakit po sa kanila na maipaunawa ang iyong dakilang kalooban. Panginoong Sukristo, gawin mo po kaming laging mananampalataya. Ibiyaya mo lagi ang kapayapaan sa lahat ng inabot ng palatuntunang ito para maging daan sa kanilang pagbabalik loob sa iyo at sa ating Ama. Amang Diyos, matatag ang aming pananampalataya. Ibinibigay mo pong aming pakiusap. Mananatili ang pagpapala mo po sa buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.